Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po, Padre. Sino yung nakasyam na gabi sa inyo? Kasya ka ba eh? Malapakan nga natin sila. No? Itong gabi na ito special. Of course, special bawat gabi ng simbang gabi. Pero ito special kasi bukas ay, ano bukas? Pasko na. Okay. So yun ang binibitiwan kong mga letters sa inyo ngayon. PN. Ano ibig sabihin ng PN? Pasko na. Ulitin nyo. Pasko na. May tanong ako sa inyo. No? Sino sa inyo, balikan ninyo nung kayo bata pa, no? Elementary, high school. Nung kayo bata pa, meron kayong pangarap, di ba? Meron kayong gustong maging. Sino rito yung mapagsasabi na natupad yung kanyang pangarap, yung kanyang plano? Taas yung kamay. Okay? Taas. Kayo nang ba? No, tingnan nyo nga sa likod, no? Tingnan nyo sa likod. Sino yung nakataas? Ako po, hindi, no? At ba yung plano nyo po, no? Na maging? O, makapag-aral sa ibang bansa, hindi na nangyari, no? O sino yung may, balikan ulit ninyo yung kayo bata, hindi nangyari yung kanyang plano. Taas yung kamay. Taas, walang exception dito, ha? Okay. Usually, pag nagtatanong mo ganyan, karamihan, hindi natuloy yung plano nila. Gusto ko maging doktor, hindi natuloy. Gusto ko maging pari, hindi natuloy. Bihira yung masasabi natin, natupad yung kanyang plano, yung kanyang pangarap. Okay, tinanong ko kayo kung sino yung hindi natupad yung kanyang plano. Pero tatanong ko, walang exception, walang natutulog dito, dapat magtaas ng kamay mo. Sino sa inyo masaya ngayon? Taas yung kamay, masaya. Okay, sige nga, baba yung kamay nyo. Tingnan ninyo yun, hindi natupad yung kanyang plano, pero ngayon masaya ka. Pwede pa na yun. Hindi matupad yung mga pangarap mo, pero masaya ka. Bakit? Siguro hindi mo plano, pero natupad yung plano ng Diyos. Amen? Amen. Natupad yung plano ng Diyos. Yan ay isa sa mga kwento ng Pasko. PN. Planong nasira. Diba? Yung mahal na Birheng Maria at sa San Jose, hindi silang plano. Pero hindi nangyari. Kumbaga, quote-unquote, nasira yung plano nila. Pero, dahil nasira yung plano nila, mayroong mas magandang nangyari. May isingilan na sanggol. At yung sanggol na yun, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. PN, planong nasira. Yung Pasko ay kwento rin ng mga nananalangin, nagdarasal. Balikan natin noong bandang una, yung pangalan ni Zacarias, nagdarasal siya doon sa templo. Ano ay pinagdarasal niya? Matanda na siya, no? Yung asawa niya matanda na, ano pinagdarasal niya kaya? Pulaan niya. Karoon ng anak ko. Yung matandang gano'n, magdarasal pa ba na magkaroon sila ng anak? Parang hindi na yun yung dasal niya. That moment. Siguro dasal niya. Sana masaksihan namin, sana makikita namin yung mga pinangako ng ating Panginoon. At higit pa rin yung binigay sa Kanya. Siguro nung sila'y bata-bata pa, nagdarasal, sana magkaroon kami ng anak. At yun, binigay yung anak nung sila'y matanda na. Diba? Imagine niyo, no? Yung kapitbahay, yung senior citizen, biglang nagbalita sa'yo, uy, buntis ako. No? Wow! Unexpected. Marami sa mga panalangin natin, unexpected yung nangyayari. Yun ay PN. Ano ibig sabihin mo? Panalangin, narinig. So yung basta hindi namin maplano na sila, pero panalangin, narinig. Ngayong gabi na ito, meron pa tayong marinig na isang PN. Yung kasukdulan ng PN. Pero bago yun, no?
Taas nga yung kamay ng mga kabataan dito. Taas yung kamay, mga kabataan. Ano yung age ng kabataan? Sabi nila, 13, ayun, no? Sa choir, no? Sabi nila, 13 kasi 12 below, bata ka pa, no? Pero 13 hanggang, nung nag-World Youth Day noong 1995, alam niyo kung ano yung, 13 to 39. Pero, okay, yung mga 39 sa inyo, sila. Kasi parang binabaan na ng 30 ngayon. So sabihin natin 13 to 30. Okay. Ako isang Salesiano at yung aming apostolate sa mga kabataan. Kaya we always keep abreast. No? Sino mga kabataan ngayon? Ano ba yung pag-isip nila? Noong panahon namin, no? Nung Gen Xer ako, no? Nung kami kabataan, yung mga salitang uso, yung mga airmat, no? Airmat, alam mo yung ibig sabihin, no? Ginagamit pa ba yun? Hindi na, no? Tapos later on, mga 90s, ba't na uso yung salitang pasaway? No? Pasaway. Tinawag na ba kayo pasaway? Kami, hindi kami tinatawag na pasaway doon, no? Kasi wala kayong salitang yun, no? Or hindi pa ginagamit sa ganon. Pero each generation meron trend. Minsan may nausap akong kabataan. No? Sabi niya sa akin, Father, kamukha ninyo yung isang artista sa Korea novela. Promise. At ako'y nagtaka. Hindi ako nagtaka na kamukha ko yung artista, no? Pero nagtaka ako, ano yung pinapromise dito? Promise. Ganun pala yun. Pag sinabi nila, may sinabi sila, tapos promise. Ano yung sabihin ko? Totoo yung sinasabi ko. So, kaano pa rin, no? Parang kalakit pa rin dun sa ibig sabihin ng promise. Alam niya si Inday Bandigay, bago mag-commercial, babalik kami pagkatapos nito. Promise. Anyway, promise. Repeat after our fill in the blanks. Promises are made to be broken. Ganun pala yung tingin sa promise, no? Promises are made to be broken. Ganun ba talaga yung promise? Ganun ba yung saysay ng promise para sa inyo? First of all, do you make promises? Yes or no? Yes. Question, why do you make promises? Bakit kayo nangangako? Do you need to make a promise? Nasabihin niya ba? Hindi mo na kailangan mag-promise eh. Pero we make promises. Why? Tingnan niyo yung mga kabataan, yung mga bata, they're very keen when we make promises. Di ba yung mga anak nilo? Nasabihin nila, uy, mami, dati nag-promise kayo. Di ba? They're very keen about it. Kasi, pag may nag-promise tayo, parang extra push sa atin yun. Gagawin ko yun. Gagampanan ko yan. When we make a promise, we will really put ourselves on the line na, yan, matutupad ko yan. That's why we make promises everywhere. Nag-SEA Games, di ba? O nagpapaliga kayo. Sa umpisa ng liga, anong ginagawa? Merong oath of sportsmanship, di ba? Kasi nasa classroom, pag na-elect kang officer at the beginning, merong induction of officers. Dito sa parish, ganun din. Yung ating mga public officials, when they are elected, they make an oath. Promise. Lahat tayo mga Kristiyano, lahat tayo mga Katoliko, we have our baptismal promises. Siguro hindi nyo na matanda, pero we renew it every year during Easter. Pero nung bininyagan kayo, you made a promise sa pamamagitan ng labi ng mga magulang ninyo at mga ninong at nina. We have baptismal promises. Yung mga pare, yung mga madre, we make our vows. Pangako yun, sumpa yun. Yung mga may asawa sa inyo, okay, yung mga kinasal sa inyo, you have your wedding vows. Nangako kayo, nag-promise kayo. Nasa dito yung mag-asawa. Kung katabi niyo yung asawa niyo, taas nga yung kamay niyo. Pagkawakan kayo ng kamay, taas niyo yung kamay ng
ng asawa ninyo. Yung mag-asawa, ha? Huwag kayong kukuha mas sino. May taas nyo naman. Okay? Yan. Magandang magkatabi kayo. Okay? O, sige. Isa ito sa paborito kong ginagawa bilang pari. Yung mag-solemnize ng wedding. At ang ganda ng masalita, yung exchange of vows. Lalo na pag Tagalog. Ginawa niyo ba yung kasal niyo sa Tagalog? Okay. Ang ganda sa Tagalog. Lalo yung paborito yung pagpapalitan ng sinsing. Okay, ngayon, kung katabi niyo yung asawa niyo, yung mga wala niting asawa o hindi katabi, isipin niyo na lang, isipin niyo yung asawa niyo, hindi ibang babae. O kaya yung mga nagkakahandang kasal dito, pakinggan niyo. Ito yung mga salita ng inyong bibitiwan later on. Okay, yung mag-asawa, hapakan ng kamay, tapos, repeat after me. Okay? I-review natin yung pagpapalitan ng sinsing. Okay, first, sabihin niyo yung pangalan ng asawa niyo. Ricardo. Okay? Tapos ulitin niyo ito. Kailan may hindi kita pagtataksilan? Kailan may hindi kita pagtataksilan? Isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito. Isuot mo at pakaingatan ang singsing Na na siyang ito sangla ng aking pag-ibig na siyang sanla ng aking pag-ibig at katapatan at katapatan sa ngalan ng Ama sa ngalan ng at Ama, ng Anak ng Anak, at ng Espiritu Santo. Palakpakan natin yung mga couples. Ang bigat, kailan may hindi kita pagtataksilan? Isuot mo at pakaingatan ng singsing na ito na siyang sangla ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yung palang una, kailan may hindi kita pagtataksilan? I will never betray you. I will always be faithful. Take this ring as a sign of my love and loyalty. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Pag-ibig at katapatan. Magkapareho ba yun? Pag-ibig, katapatan? Yes or no? Hindi magkapareho yun. Yes, you may love. Diba? And of course, there should be love. You may love, no? Kaso na nga, pwede mo sabihin sa asawa, I love you, pero may iba ka pa ng sinasabihan mo. No? Merong love, merong pag-ibig, may katapatan ba? Wala pag gano'n. Yung sumpang yun, yung promise na yun, it's a promise of pag-ibig at katapatan. Magiging, mamahalin mo yung asawa mo, pero magiging matapat ka. And that is the story why we make promises. Because we have to be faithful. Because we have to be trustworthy. Nangangako tayo at sana magiging tapat tayo doon sa pangakong yun. Why do we make promises? Because we still believe in the power of the human word. Na kapag nagsalita isang tao, tutuparin yun. Ang lakas kaya ng salita. Pag may sinabi tayo ng salita, maraming pwedeng gawin yun. Dahil sa salita, pwede mong kaya nga may blessing, no? Pwede mong mapasaya yung isang tao. Sa isang salita, pwede ka nilang kasuklaman dahil sa salita nyo. Kaya merong sumpa, di ba? Pero we believe in the power of the word na pag sinabi natin, pag nangako tayo, tutuparin natin yun. Kung ganun yung pagtingin natin sa salita ng tao, paano pa kaya yung salita ng Diyos? Because Christmas, yung Pasko, ay kwento ng katapatan. Kwento ng promise at katapatan. Kaya ito ay PN. Pangakong natupad. Pangakong natupad. Yung pagbasa natin ngayon, unang pagbasa ng Ebanghelyo, it sums up yung kwento ng Pasko na yan. May pangako at may katuparan ng pangako.
Pag tinignan niyo yung Biblia, anong dalawang bahagi ng Biblia? Lumang tipan, bagong tipan. Lumang tipan, pangako ng Diyos. Bagong tipan, katuparan ng pangako ng Diyos. Doon sa unang pagbasa, narinig natin si Propeta Nathan at si David. Nung nakita ni David, mula sa kanyang palasyo, nakita niya, wala man lang tahanan yung Panginoon, nasa tolda siya. So inisip niya, gagawan ko siya ng tahanan. I will build the Lord a house. Pumayag ba yung Panginoon? Hindi. Hindi ikaw gagawa ng bahay ko. Hindi ikaw gagawa ng templo. Yung gagawa ng templo ay yung anak mo, si Solomon. Pero mas matindi yung pangako ng Panginoon. Sabi niya, you're going to build me a house? Gagawan mo ako ng bahay? No, you will not build me a house. I will build you a house. Ibibigay ko sa iyo ang kaharian na magpasawalang hanggan. Mananatili, hindi mabubuwag. Yun yung pangako ng ating Panginoon kay David. Nangako yung Panginoon. Natupad ba yung pangako? Oo. Natupad yung pangako kay Jesus. Kasi si Jesus ay hari magpakailanman. The promise, the fulfillment. Ang Pasko ay PN. Pangako natupad. Mga kapatid, ito yung isipin natin, pag nilayan natin. Itong mga bagay na ito, itong kwento ng Pasko, ito rin yung kwento ng buhay natin. Na pag tinignan natin yung buhay natin, may mga planong nasira. At pag nananalangin tayo, kung minsan parang walang nangyayari, pero huwag kayong mag-alala. Yung panalangin ninyo ay pinapakinggan, yung panalangin narinig. At yung Panginoon may pangako sa atin at tinutupad niya yun. Kaya hindi yan. Whether natupad yung plano mo o hindi, sa huli, masaya ka. Bakit? Nakita natin yung katuparan ng pangako ng Panginoon. At ano yung pinakamatinding katuparan? Yung pagdating niya sa atin. I'd like to end with this, with the words of the late Pope Benedict XVI. Ewan ko, nabasa niyo na yung libro niya. It's a trilogy, yung Jesus of Nazareth. Doon sa unang volume nun, may tanong siya. Sabi niya, what has Jesus brought us? Ano yung dinala ng Panginoon Jesus sa atin, sa kanyang pagdating? What did He bring? Siguro, isang sumasabi sa isipan natin ay, ano yung unang Christmas song? What is the first Christmas song? Hindi Christmas in our hearts, ha? Ano yung unang Christmas song? Alam niyo kung ano? Nung pinanganak si Jesus, nagpakita yung anghel. At sila'y umawit ng walhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong tinalulugan niya. Glory to God in the highest, and on earth, peace to His people of goodwill. Yun yung unang, nandyan, no? Ang sulat pa ako dapat. Yan yung unang Christmas song. What did Jesus bring? Siguro world peace. Pero tingnan ninyo, no? Meron bang kapayapaan sa mundo ngayon? Halos bawat continent. Punta tayo mismo sa lugar kung saan mismo. Jesus brought God. Sa pagdating ni Jesus, dinala niya ang Diyos. At dahil nagkatawang tao ang Diyos, alam na natin kung ano yung tsura niya. Katulad pala natin siya. Isang tao. Kapiling pala natin siya. And that is what we celebrate pag Christmas. Kapiling natin ang Panginoon. Ang katuparan ng mga pangako. God is faithful. God is so good. Kaya huwag kayong mag-alala. Sana maging masaya lagi yung Pasko.
Kasi it's a sign that God is so good, God is faithful. Magpasalamat tayo itong mga more than asking for a gift from the Lord. Lord, nakompleto ko yung mga misa ngayong simbang gabi. More than that, ask for the grace na tunay na nandun siya sa tahanan ninyo. And with that, talagang magiging masaya tayo. PM, Pasko na, lalong nasira, panalangin, narinig, pangakong natupad.